Walang pinipiling lugar ng pang-aabuso mula taong 2015. Yan ang reklamo laban sa isang lalaki sa Quezon. Ang mga biktima, menor de edad na anak ng kanyang kinakasama, pati bunso nitong kapatid. Nakatutok si John Consulta. Exclusive. Mula sa magkabilang direksyon, daang-daang nilapitan ng mga pulis sa kakahuyang ito ang nakaasul na t-shirt na target ng kanilang operasyon. Pero nang makaramdam na may ibang tao, bigla itong nagtatakbo. Sa huli, inabutan na ang 47 taong gulang na wanted dahil umano sa ilang taong panggagasa sa kanyang stepdaughter. After nung buong may file namin yung kaso, continuous monitoring naman po tayo dun sa suspect kasi nasa area naman po ng makalilan yung tao. Sumbong ng tiyahin ng biktima sa pulisya, laking gulot daw nila nang ipagtapat ng kanyang pamangkin ang ginagawang kahalayan sa kanya sa tuwing wala ang kanyang ina simula pa noong 2015. Sa loob ng isang linggo, 3 beses siya ginagalaw nung stepfather niya. Nagagalit daw po siya, ayaw niya pumayag pero pinipilit pa rin daw po siya nung stepfather niya. Kahit po anong niya, tapos tinatakot pa daw po siya. Malungkot po siya, tapos palagi siya, minsan natutulala siya, tapos lagi po siyang umiiyak. Yung krimen is nangyayari sa bangka, kung minsan sa bahay, minsan sa mga kakahuyan kung saan niya pinapupunta itong bata. Nagsumbong sa nanay pero hindi pinakinggan yung nanay. Sa pag-iimbestiga ng pulisya, may nadiskubre pa silang ginagawa ng suspect sa anak ng kanyang kinakasama. For 9 years, siyang nilapastangan itong stepfather na ito. Na ngayong this coming June ay nakatak ng mga anak itong biktima natin. So nakakalungkot dahil una-una minor pa itong batang ito. Ang nakakadismaya pa lalo nang malaman natin na yung bunsong kapatid niya ay ginagahasa din ng stepfather niya. Sinusubukan pa namin kunan ng payag ang suspect na nakakulong ngayon sa BJMP sa Gumaca, Quezon habang hawak ng DSWD ang 17 taong gulang na biktima. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Isinilbi na po ng mga otoridad ang warrant of arrest na inisyu ng Davao Regional Trial Court Branch 12 laban kay Pastor Apollo Kibuloy at 5 iba pa. Ayon sa direktor ng NBI Region 11, wala si Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ sa Davao City pero naiabot ng pulisya ang warrant sa administrator doon. Wala rin daw ang religious leader sa Prayer Mountain nito sa Barangay Tamayong at sa kanyang resort sa Samal Island nang puntahan kanina. Hiwalay namang isinilbi ang warrant of arrest sa iba pang akusado. Sa ngayon, 3 sa kanila ang dinala sa kustodiya ng NBI pero nagpiyansa na ng halagang tig 80,000 piso. Ang warrant of arrest ay para sa kasong child abuse noong 2011. Bukod sa child abuse, haharap din sa kasong sexual abuse ang religious leader. Pinaghahanap pa hanggang ngayon ang 2 pang akusado. Kapwa-buwaba ang trust at performance ratings ng Presidente at Vice-Presidente batay sa pinakauling survey ng Pulse Asia nitong Marso. 55% ang nagsabing aprobado sa kanila ang pagharap ni Pangulong Marcos sa kanyang mga tungkulin. Mas mababa ito mula sa 68% noong Disyembre. 57% naman ang nagsabing malaki ang tiwala nila sa Pangulo. Mas mababa rin ito kumpara sa rating niya noong Disyembre na 73%. Buwaba naman sa 67% na nagsabing nasisiyahan sila sa performance ni Vice President Sara Duterte mula sa dating 74%. 71% ang trust rating ngayon ng Vice, buwaba kumpara sa 78% noong Disyembre. Si Senate President Juan Miguel Zubiri, tumaas ang performance rating sa 52% mula po sa nakaraang 49%. Bahagya ring tumaas ang kanyang trust rating na 53% mula sa 51% noong Disyembre. 31% naman ang performance rating ni House Speaker Martin Romualdez. Mas mababa sa 39% noong Disyembre. Ang kanya namang trust rating ngayon 31% ay mas mababa sa 40% noong Disyembre. All out na ang paghahanda ni Sanya Lopez at Barbie Fortesa para sa kanilang role bilang vaudeville stars sa upcoming series na Pulang Araw. At isa sa talagang kina-career daw nila ang pagta-tap dance. Yan ang chika ni Nelson Canlas. For change.
Literal na sweating it out sina Barbie Fortesa at Sanya Lopez sa training nila sa tap dancing. Para ito sa pagganap nila bilang pre-war entertainers sa upcoming family drama series na Pulang Araw. To bring vaudeville realness, kinailangan nilang matutunan ang sayaw na ito. Mahirap ang coordination ng footwork at hand and body movements na ibang-iba sa kanilang alam na pagsasayaw. Mahirap din naman sa iOS pero iba yung level ng hirap ng tap dancing kasi basic pa lang nakakalito na eh. At saka may incorporation ng sound. Unlike sa hip-hop na parang, 'di ba, hindi mo maririnig yung paa mo. Ito kasi dapat marinig yung footworks mo, yung steps, lahat. Kaya dapat tama yung coordination mo. Correct. 6, 7, and pala. At habang learning new stuff and unlearning old ways, maraming bawal sa tap dancing. Oo daw. Bawal daw magbali. Hindi naman ako marunong magbali, so okay lang. Saka naninigas kasi yung katawan daw kapag, lalo na sa paa, kapag nag-hip-hop ka, galing kang hip-hop. Kaya pinagbabawalan tayo mag-gym din. Bawal so alam nyo na. Alam nyo na, bawal. kainan lang tayo, As no? much as we want to, Oo, we gusto namin cannot. talaga mag-gym. Yeah. Pero, nakahanap ng dahilan. Oo. Isa lang ang tap dancing sa mga kailangang matutunan ng cast ng Pulang Araw. Maging ang ilang importanteng bahagi ng ating war history, kailangan nilang aralin. Malaking challenge daw ito, lalo pat muli kasi nilang ituturo at ipapaalala ang isang mahalagang bahagi ng kasaysayan nating mga Pilipino. I think this goes to show how much we really respect the show. Yes. Kasi the TV naman, you can always daya. Sobrang paghihirapan namin tong proyektong ito. Sobrang daming kailangan ihanda para dito sa show na to. Kasi hindi siya biro eh. Yun pa lang, syempre yung respect rin natin sa mga vaudeville stars before na ipapakita rin natin sa mga kabataan na sa ngayon. So importante yan. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Sinimula na ang pagbabaklas ng ilang bahagi ng riles ng PNR sa Maynila para sa mas mahabang railway project. Nangangamba tuloy ang ilang nakatira sa paligid na tatamaan ng proyekto at planong i-relocate. Nakatutok si Joseph Moro. Tinanggal na ang signage ng Philippine National Railway sa Blumentritt sa Maynila, tila simbolo ng nalalapit na pagtatapos ng kasaysayan ng PNR. Sinimulan na rin ang fencing at track recovery o pagbaklas sa mga riles na magiging bahagi na ng mas mahabang North-South Commuter Railway Project o NSCR mula Alabang hanggang Clark. Sa lawak ng babakurang lupa tatamaan ng ilang mga malalaking bahay. Sabi ng mga taga rito, halos buong barangay 349 ng Maynila ang mawawala. Kaya napaluhan na lamang si Aling Lourdes na lampas 60 taon ang nakatira sa tabing riles. Nakakalungkot to. Dito kami tumanda. Tapos bigla kami mawawala. Tsaka dito nagtatrabaho yung mga anak ko. Dito na rin lumaki at nagkaedad si Aling Corazon na minana pa sa lolo ang lupa. Bagamat wala pang abiso kung kailan sila i-demolish, sinabihan na sila ng DOTR na ililipat sila sa Cavite. Huwag naman masyadong malayo-malayo. Oo, Bulacan. Kung pwede. Oo, malapit-lapit. Wala tayong magagawa. Masama ang loob namin dahil matagal na kami dito. Itong April, mag-uumpisa na po ang relocation work. They have been informed. Ang order ni Presidente at ang order ni Secretary, kung sila ay inalis sa Laguna, dapat ilipat din sila sa Laguna. Kung inalis sila sa Manila, dapat ilipat din sila sa Manila. Ayon sa Transportation Department, ikinakasa na raw ang mga paghahanda para hindi masyadong mahirapan ang mga ililipat na pamilya. Kabilang ang subsidiya para sa pambayad upa o rental subsidies at allowance para sa mga apektado. Pagsisiguro ng Department of Transportation, hindi raw gagawing biglaan ang demolisyon ng mga bahay at gagawin lamang ito kapag kailangan na ng PNR ang lupa para sa konstruksyon. Sa mga sulat ng DOTR sa mga apektadong lokal na pamahalaan, sinabi nito na limitado muna ang ginagawa ng PNR sa mga pagbabaklas ng mga riles at pagbabakod. Papayagan pa rin ang paglabas-masok ng mga residente sa kanilang mga lugar. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Kung sino pang nagsasaka,
Sila pang hirap na maghain ng pagkain sa kanilang sariling hapag, lalo ngayong may El Nino. Ang ilan sa kanila sa Iloilo, tinungo ng GMA Kapuso Foundation. Halos nanuyot na ang communal irrigation system na ito sa bayan ng Anilaw sa Iloilo na pinagkukuhanan pa man din ng patubig ng mga sakahan sa lugar. Mula raw kasi noong Disyembre, hindi na umulan doon. Itong lugar na ito, puno ito dati ng tubig hanggang doon. Tapos sa pader na yan, umaapaw dyan ng tubig. Pero sa epekto ng El Nino, wala na. Tuyong-tuyo na. Buhangin lang makikita ninyo. Kaya ang tanim ni Ernie, nasayang. 90% o 100% yung nalugi namin kasi wala kami nakuha sa aming mga produkto. Wala kami nakuha kahit anong isang sako. Wala na nga kita, nagmahal pa ang kada kilo ng bigas na umabot na sa 60 pesos dahil sa humina ang produksyon ng palay. Wala kaming pakain sa mga anak namin. Mga 52 million na rin yung pinsala na itala namin. Mostly na rice, tapos yung konting vegetables. Yung Antique at Iloilo ay nakakaranas na siya ng matinding tagtuyot. Medyo mataas yung tinatawag na heat index. Ibig sabihin, mataas yung kanyang alinsangan doon. Dagdag pa ng DOST Pag-asa, posibleng maranasan hanggang sa buwan ng Mayo ang matinding init sa ibang bahagi ng bansa. Kaya bilang tulong, naghatid ng food packs ang GMA Kapuso Foundation, katuwang ang Philippine Army sa mga magsasaka mula sa bayan ng Anilaw at Banate sa Iloilo. 6,000 individual ang ating nakatira ng tulong. Nagpapasalamat po sa GMA Kapuso sa nakarating sila dito. Nagbigay rin tayo ng mga gamot at hygiene kits sa kanilang rural health unit. Sa mga nais mag-donate, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Metrobank credit card. Wanted pa pala sa mga kaso ng panloloko at ibang krimen sa China ang ilang POGO workers sa sinalakay na scam hub sa Tarlac. Tinutukan po yan ni Salima Refran. Nakahiwalay at may dagdag na seguridad ang 6 na POGO workers na ito mula sa sinalakay na scam hub sa Bamban, Tarlac. Nadiskubre kasing Chinese fugitives pala sila at may mga warrant of arrest sa China para sa mga kasong fraud, pagpapatakbo ng mga pasugalan at iba pang krimen. Isa pang fugitive mula sa Taiwan para sa internet fraud ang inihiwalay rin ng mga otoridad noong 1 linggo. Hindi lang naman kasi ito yung first time tayong nakahuli ng mga kriminal na nagtatago sa mga POGO hubs. Wala silang ginagawang background verification doon sa mga pumapasok sa kanila. Tingin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, maaaring sinasadya rin ng mga POGO na kumuha ng mga may record para sa iba nilang illegal na gawain. Siguro yung may mga criminal backgrounds, ito yung mga ginagamit nila na mga enforcers nila o those who are involved in torture, physical injuries, o kaya mga pananakit, pang-extort din sa mga POGO workers din. Kausap na rin ng PAOK ang PAGCOR para sa paghihigpit sa pagbibigay ng permit sa mga POGO workers. Matatanda ang ni-raid ng mga otoridad ang Zunyo One Technology nitong Marso dahil sa mga sumbong ng illegal detention at pananakit sa ilang POGO workers. Bagay na nauna ng tinanggi ng Zunyo One Technology. Ayon sa PAOK, nadiskubre ring nagpapatakbo ng iba't ibang scam ang kumpanya. Sinisika pa ng GMA Integrated News na kunin ang panig ng Zunyo One Technology hinggil dito. Kanselado na ang internet gaming license ng kumpanya at naghahanda na ng forfeiture case ang gobyerno para sa 10 hektaryang compound. Hinihintay na lang din ang deportation order para sa 282 na dayuhan para mapabalik sila sa kani-kanilang mga bansa. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, umabot ulit sa danger level ang heat index o damang init sa ilang probinsya ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, naramdaman ng 43 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan, Dumangas, Iloilo at Catarman, Northern Samar. Nag-42 degrees Celsius sa Sangli Point, Cavite, Puerto Princesa, Palawan, Zamboanga City at Cotabato City. Mga kapuso, danger level na kapag umabot sa mahigit 42 degrees Celsius dahil lubhayang mapanganib sa kalusugan. Sa 2-day heat index forecast ng Pag-asa,
Posibleng maulit ang 42 hanggang 43 degrees Celsius sa ilang probinsya bukas araw ng Huwebes. 39 hanggang 42 degrees Celsius naman ang inaasahan sa Metro Manila. Mainit ang panahon at mababa ang tsansa ng ulan sa malaking bahagi ng bansa dahil sa ridge ng high pressure area. Maliban lang sa bandang hapon dahil may mga kalat-kalat na ulan sa Isabela, Quezon, Samar Provinces at ilang bahagi ng Mindanao base sa Metro Weather. Maliit din ang posibilidad ng ulan sa Metro Manila sa ngayon. Samantala, pasado alas 5 ng umaga bukas, masasaksiyan ng planetary alignment kung saan tila nakahilera sa kalangitan ng Venus, Saturn at Mars. Ayon sa Pag-asa, visible ito kahit walang instrument basta't maaliwalas ang panahon at walang gaanong ulap. Pero kung meron kang telescope o high-powered binoculars, pwede mo ring makita ang Neptune.